Dinala po ako ni Pastor Erwin dito sa church 2014. 2014, pero yung 2014 na yun, from 2020, hindi ko pa alam kung ano yung purpose ng buhay ko kung bakit ako nasa simbahan. Hindi ko alam kung ano yung purpose ko kung bakit ako naglilingkod sa Panginoon. Kasi may isang importante na minsan namimiss ng isang Kristiyano. Yung acknowledgement. Amen? So minsan kasi, alam nyo ba ang mundo ngayon, hindi nila ina-acknowledge ang Panginoon. Or may ina-acknowledge man nila ang Panginoon pero pili. Tama? Kinikilala lang nila ang Panginoon pero pili. Ang mundo, sasabihin nila, ang Diyos mapagpatawad. Totoo naman, mapagpatawad ang Diyos. Ang Diyos mapagmahal. Totoo naman, mapagmahal ang Diyos. Pero, when it comes sa may transformation, hirap silang kilalanin ang Diyos. Bakit kasi? Bago tayo makalapit sa presensya ng Panginoon, kinakailangan unti-unti i-reject natin yung ating personal na karunungan, kaalaman. Kasi bakit? Minsan, yung karunungan natin, hindi na natin ina-acknowledge ang Lord. Amen? Minsan, dumarating tayo sa punto na parang, magaling ako eh. Napagdaanan ko na yan, okay na yun. Amen? So minsan, ngayong umaga, nais ko lang po na, alam niyo po, habang inaaral ko yung salita ng Diyos na to, itong Bible, yung verse na to, pagdating pala sa paglilingkod sa Diyos, kailangan pala i-acknowledge mo una-una. Isa pala sa way, dapat pala ina-acknowledge mo yung sarili mo. Kasi minsan ng mga Kristiyano, hindi na ina-acknowledge ang Diyos when it comes sa kasuotan. Tama po? Minsan parang pagkaharap tayo sa Diyos, okay na sa atin yung mga suot natin na butas-butas yung pantalon. Diba? Hindi maganda. Baga, para nagiging komportable na lang tayo na. Kasi minsan, di ba, parang na-realize ko, pag nananalangin ako, sabi ko, Lord, itong gawain na ito ay gawin mo makapangyarihan na gawain na hindi maging ordinaryo. Pero magiging matagumpay at hindi magiging ordinaryo ang gawain natin sa pamagitan natin. Magiging matagumpay po ang ating gawain o hindi magiging ordinaryo ang ating gawain sa pamagitan po natin. Kasi, like for example, di ba, mapapansin natin, pag araw ng Wednesday, normal na sa atin yung nakatsinelas, pupunta tayo sa church. Pero hindi natin naiisip yung pupunta natin, hari ng lahat. Hari ng Diyos ang may likha ng lahat. So, ibig sabihin, kapag pupunta at pagkaharap tayo sa Panginoon, naisin natin, sigapin natin na presentable yung ating itsura. Hindi lamang yung ating mga puso, kundi pati ating pananamit, ating kasuotan. Kasi sino dito pupunta sa may mga pag naniligaw sa girlfriend? Meron ba dito nakahubad? Di ba, magsusut kayo ng pinakamaganda nyong kasuotan kasi harap kayo sa gusto nyong babae. Sa gusto nyong mga lalaki, di ba? Lahat ng magaganda gagawin, susutin nyo para ma-impress natin yung mga babae o lalaki. So, ibig sabihin, ganun din tayo dapat sa Panginoon. No? Maging presentable tayo pag gumarap tayo sa Panginoon. Minsan, kaya po natin nakakalimutan yon. Nais ko lang po, sige nga po, pakiplas na muna natin yung ating teksto ngayong umaga. Sa Proverbs 3:6. Sa NKJV po. Ayan. Sabi na diyan, in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. No? Sabi ko nga po kanina, minsan ang mundo, pili lang. Minsan din po sa mga Kristiyano, nagiging pili na lang yung pagkakakilala natin sa Panginoon. Yung baga pinipili na lang natin na ina-acknowledge natin ang Panginoon. Pero sabi dyan sa ating teksto, in all your ways. Kasi bakit po in all your ways? Minsan po ang tao, ang Kristiyano, dito lang po nagiging banal sa loob ng simbahan. Ibig sabihin po, kahit wala tayo sa simbahan, dapat nandun pa rin yung ina-acknowledge natin ng Panginoon. In what way?
Dapat yung katangian ng Diyos nasa atin pa rin. Tama po? Nasa atin pa rin dapat yung katangian ng Diyos. Nandun pa rin, nakikita pa rin sa atin yung grace ng Panginoon. Nandun pa rin yung nakikita yung fruit of Spirit sa atin. Alam nyo, lagi ko ididingin yung fruit of Spirit kasi minsan ang mga Kristiyano namamali eh. Kapag tapat ka sa pagdalo ng gawain, mapahalat ka, maganda na ang paningin ng Panginoon sa'yo. Kapatid, aanoyin natin yung pagiging active natin sa lahat ng gawain kung yung puso natin ay hindi kalugot-lugot sa harapan ng Panginoon. Kung yung pamumuhay naman natin na hindi naman natin na-acknowledge ang Panginoon. Minsan, di ba mapapansin natin, bakit tayo, may mga tao, marami ng pera, pero bakit kulang na kulang pa rin sila sa pananalapi? Kasi yung problema minsan, hindi natin na-acknowledge ang Panginoon, lalo na pag may sobra tayo natatanggap. Kasi minsan, ang nasa isip natin, ang hinihingi lang naman ng church, tithes 10%. Tapos, bahala ka na sa offering. Diba? Pero minsan, hindi na, pag may dumarating sa ating mga extra money, hindi na natin na-acknowledge yung Panginoon. Minsan ba na-acknowledge ba natin yung Panginoon sa 10%? Sa mga natatanggap natin? Kahit sabihin natin loan yan eh. Loan yan, kasama pa rin ang Panginoon sa 10% doon. Hindi porkit na pag niloan mo, loan yun eh. Utang yun. Hindi, kasama pa rin ang Panginoon sa 10% sa loan mo. Lahat na matatanggap natin na sobra, lagi nating sikapin na ang 10% sa Panginoon pa rin. Kasi unang-una, hindi po sa atin yun. Unang-una, ang Diyos po ang nagbigay nyon sa atin. Marahil tayo lang ang gumawa ng letter, no? Marahil tayo lang gumawa ng letter para manghiram, no? Pero, lagi natin tatandaan, yung 10% laging sa Panginoon. Amen? So, ano lang po yun. So, ngayon umaga, nais ko lang po dalhin sa aking teksto, yung ating pamagat. Doon ko na kinuha yung ating pamagat. Ang sabi dyan sa ating pamagat, acknowledge God in all your ways. Sabi ko nga po kanina, marami po kasing Kristiyano, napili lang nila kinikilala ang Diyos. Pag sinabi natin in all your ways, ano yung pagkakaunawa na? Pag sinabi natin in all your ways, saan mo tayong dako, ano man yung ginagawa natin, ang Diyos ang mapapaluguran sa ating mga gagawin. In comes po sa ating mga desisyon, ang Diyos pa rin po ang lagi nating, kumbaga, magiging sentro. Sabi dito, ang acknowledgement, kinikilala natin na siya ang Diyos at kinikilala natin ang kanyang otoridad sa ating ginagawa. Ibig sabihin, acknowledgement, sa lahat ng desisyon na gagawin natin, iisipin natin mabuti na ang Diyos ba ang mapapalaguran sa ating mga magagawing desisyon. Ang Diyos bang maluluwalhati? Kasi minsan, di ba, may mga ginagawa tayo na minsan hindi natin kasi nire-recognize yung, ako talaga sa totoo lang, yung Romans 12:2, talagang tinagos ko sa puso ko eh. Diba? Ang sinasabi ng Romans 12:2, huwag tayong umayon. Huwag tayong umayon sa kaisipan, sa uso, ano man yung usong niya, huwag na. Amen? Kasi nandito tayo, hindi para paluguran yung ating sarili, kundi para paluguran ng Panginoon. Nagpapagal tayo dito, hindi para sa ating mga sarili o hindi para sa ating mga benefits, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po ng ginagawa natin ay para po sa Panginoon. Amen? So sabi dito, ang pagkilala sa kanyang otoridad ay patnubay at pagkilos hindi lamang sa mga gawaing pangrelihiyon. Kasi minsan, yung pagkilos natin dito, minsan ano na lang eh. Yung mga plano-plano, yung gawain nila ng church, pero yung pinaka-nais ng Diyos na maging tayo, minsan hindi natin binibigyan ng halaga. So ibig sabihin, pagdating po sa paglilingkod, so sabi po dito, bakit po importante na i-acknowledge natin yung Panginoon? Napakasimple. Kung gusto natin maging mabuti ang ating buhay, ang ating pamumuhay, i-acknowledge natin yung Panginoon. Simple lang po, di ba? Kaya nga, di ba, sabi niya sa verse 5, huwag tayong manangas sa ating sarili. Kasi bakit? Ang karunungan ng tao ay limitado. Napakalimitado po ng ating karunungan. Sa totoo lang, pag tayo ay nanangas sa ating mga sarili, karunungan, mas marami tayong hindi nagagawa
sa kalooban ng Diyos. Kasi tandaan po natin, magagawa lang natin ang mga bagay na ayon o gusto ng Diyos sa pamagitan na kilalanin siya na siya lamang ang nagbibigay ng karunungang kaalaman sa atin. Amen? So, nakakalungkot kung isipin nyo ang mundo ngayon. Di ba? Kinikilala na nila ngayon, pere, kapangyarihan. Nakikita nyo yung mga sitwasyon nyo nung mundo, kapag walang pag hindi nila kinikilala ang Diyos. Di ba? Okay lang, manira ka, okay lang. Ngayon, harap-harapan na nga yung pagnanakaw eh. Harap-harapan na nga yung paninira eh. Baga wala na silang takot. No, hindi na sila takot na kahit harap-harapan, kahit in the public. Dati, di ba, pagka napapublic, medyo tumatahimik, umaayos kasi ayaw basta-basta mabulgar. Ngayon, hindi na. Kasi bakit? Sinabi naman kasi ng salita ng Diyos niya na darating tayo sa panahon na talagang magiging magulo ang mundo eh. No? Pero tayo mga bilang mga lingkod ng Diyos, pinapaalala tayo ng Proverbs 3:6 na lahat ng gagawin natin, i-acknowledge natin ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung mga desisyon nyo sa buhay, hindi ko alam kung ano yung mga gusto nyo, mga plano nyo sa buhay, pero I encourage you na lahat po yan i-acknowledge natin sa Panginoon. Pag sinabi natin i-acknowledge, pinakasentro siya ng buhay natin o ng desisyon natin. Amen? Na hindi mawawala ang Diyos sa mga plano natin. Like for example, ngayon Sunday. Pag Sunday po, di ba, sikapin natin na ang Sunday ay para lamang sa Panginoon. Anong ibig ko sabihin? Yung mga problema natin sa buhay, alisin muna natin yan. Hanggat maaari, wag nga natin pag-usapan yan. Hihanda natin yung sarili natin para sa Panginoon. Amen? Kasi minsan, pagising natin sa umaga, ina-acknowledge kagad natin, problema natin. Amen? Ibig sabihin, paggising pa lang natin sa umaga, i-acknowledge na natin kagad ng Panginoon. Manalangin kagad tayo. Yun yung minsan nakakalungkot sa mga Kristiyano, ang panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos ay parang normal na lang. Amen? Nawa, hindi ganun ang ating buhay. Na yung panalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, Biblia, ay maging normal na lang. Huwag po tayo umayo sa takbo ng mundong ito, lahat ng bagay nagiging normal na lang. Ngayon nga, di ba, okay na lang ngayon na parami yan ng girlfriend. Okay na ngayon na parami ng karanasan. Amen? Nagiging okay na sa lahat ng bagay ngayon, pero dapat tayo mga lingkod ng Diyos, hindi po maging okay tayo sa lahat ng bagay na alam natin na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Lagi po nating iingatan ang ating sarili. So sa paanong paraan? Lagi po natin i-acknowledge ang Panginoon sa lahat ng bagay. Sikapin natin, alam nyo po, ang pagising sa umaga, yung pagising sa alas 4, minsan nagiging normal na lang sa atin, pero alam nyo po, yung pagising sa umaga na alas 4, yan po ay sakripisyo. Hindi lamang po sakripisyo, baga ito yung nagbibigay ng, alam mo yung pagtitiwala sa Diyos, na kaya mo ginagawa na bumabangon ko ng madaling araw para manalangin, o magbigay ng oras para sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. Kasi nga, alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya pagtagumpayan ang mundong ito without the presence of God. Kapag wala pong presensya ng Panginoon, hindi po natin mapagtatagumpayan ang mundong ito. Dahil ang mundong ito, marami pong alok. Dahil ang mundong ito, marami pong talaga isisiksik sa atin. Marami pong tawag dito, yung iaalok sa atin. So maging maingat tayo. Amen? Nais ko lang po mabigay ng Bible verse. Alam niyo po, sa panahon natin, pakilagay nga po, hindi ko nalagay ito eh. Romans 1:28-31. MBB Dag po. Hindi ko nalagay ito eh. Romans 1:23-31. Ayan po, yung mga taong hindi po ina-acknowledge ang Diyos. Sabi niya dito, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos na masasamang pag-isip at sa mga gawaing kasuklam-suklam, next verse 29, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakriman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin, sila'y naging mahihilig sa chismis. Kaya yung mga chismosa, manahimik na po kayo. Manahimik na po kayo. Hindi po ako nagbibiro. Sinasabi po ng Diyos, manahimik po tayo.
maging totoo po tayo sa paglilingkod. Dahil ang masamang salita po, nakaka-apekto po yan sa relasyon. Amen? Kaya tigilan po natin yung chismis. Next verse. Mapanirang puri. Iwasan na po natin yan. Nasusuklam sa Diyos na walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkata ng kasamaan at suwail sa mga magulang. Kaya yung mga kabataan dyan, no, wag tayo magisuwail sa ating mga magulang. Mahalin natin ang ating mga magulang. No, wag natin kayain ng mundo. Tsaka lang natin sasabihin, mahal na mahal kita. Nakakahon na. No, wag natin hintayin yung ganon. Kung kailan nakakahon, tsaka mo sasabihin yung gusto mo sabihin. Amen? Katulad din yan ng paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Hindi pwede kung kailan mamamatay na lang tayo, nandun na tayo sa bingit ng kamatayan, tsaka tayo lalapit sa Diyos. Kaya natin kikilalanin ng Diyos. Hindi po ganon. Habang malakas pa tayo, kilalanin na natin ang Diyos. Amen? So next verse, sabi niya, sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Kaya maging mabuti po tayo sa kapwa natin. Kristiyano man yan o hindi Kristiyano. Lalo na yung walang relasyon sa Panginoon, maging mabuti tayo. Amen? Kaya yun sa Pastor Erwin. Pastor Erwin, hindi niya kagad ako inopera ng salita ng Diyos, kundi inopera niya ako, bumalik na magkaroon ng trabaho ulit. Di ba? Hanggang sa yun, yung nagkaroon ako ng trabaho, syempre, una sabi ko, pagbigyan ko lang to, kasi tinulungan ako magkatrabaho Pero, sabi ko nga, kinilala ko ang Panginoon yung time ng 2021. Isipin niyo po, 2014 ako dinala, pero in-acknowledge ko ang Panginoon sa lahat ng bagay 2021. Pastor na po ako noon, na in-acknowledge ko ang Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya nga, di ba, hindi po kasi sa patagalan to Kung kailan tayo nakakilala sa Panginoon, hindi po yun Kailan mo ibinigay ng buong buo yung buhay mo sa Panginoon? Yun po yung pamantayan ng Diyos. No? Hindi po yung sa haba. Kasi minsan nga, naano lang ako minsan, di ba, parang, nung ano pa ako 1988 pa ako 1991 pa ako Pero, minsan, parang maging aware tayo kasi minsan, mamaya yung kinakausap natin, observant. Ba? Observant. Kasi sabi nga, si TJ, alam niyo yung anak ko, sa school, sa bahay makulit. Sobrang kulit niya, sa simbahan makulit. Pero sa school, tahimik. Alam bakit? Kasi di ba sa Japan, ang kultura nila, yung behavior kagad ang inuuna nila naiayos, di ba? Baga naging culture ng Japan, yung discipline, di ba, ang Pilipino pag pumunta sa Japan, kung ano yung kultura ng Japan, halimbawa, kailangan tumawid sa tamang tawiran, gano'n ang Pilipino. So si TJ gano'n. Gano'n si TJ. Kaya nawa sa ating church, gawin natin yung kultura natin makadiyos. Amen? Makalangit. Baga yung pag-ibig. No? Kung naalala niyo yung tinuro ni Pastor Erwin, di ba? Sabi niya nga pagpasok mo pa lang dyan, yung marumi mo sandalyas, sobarin mo na. Ibig sabihin yung mga problema. Yung mga hinanakit natin, iwan natin sa may labas. Huwag natin ipasok. Kasi bakit? Aharap tayo sa Holy God. Yun po yung purpose. Amen? Ang nakakalungkot kasi minsan, ito na ano ko lang to kay Pastor Gab. Alam mo, ang puso ko kasi isipan ko, talagang attentive ako sa mga nagtuturo. Kasi talagang gusto ko, kasi alam ko na sa bawat may nagtuturo, may makakatch up pa talaga doon. Hindi para gamitin sa sa mga kapwa, kundi para sa sarili mo, kung paano mo bago. Yung one time na sinabi ni Pastor Gab na yung dating wala ka naman yung dating na marunong ka, natuto ka mangaral dahil sa Diyos yun Pero masakit nun, di ba? Kasi dumating ako sa time na talaga umayaw ko sa pangangaral. So sabi ko, naisip-isip ko, dati hindi naman talaga ako marunong mangaral. Hindi naman ako kasi sa amin 5 magkakapatid, ako yung pinakabobo. Alam mo yung yung bobo talaga. Literal na bobo talaga, wala talaga alam. Yun po ako nung araw. Literal na wala po alam. Actually, kahit mga minus plus, ngayon ko lang natutunan Lahat ng mga bagay niyon, yung mga divide, mga minus, ngayon ko lang po natutunan. Hindi ko po kinakahiya yun. Pero,
sa grace at tabag ng Panginoon, lahat ng bagay na yun natututunan ko. Yung pagkaunawa sa mga English, ngayon ko lang po nauunawa, natututunan, dahil sa pagpapala at grace po ng Panginoon. Siguro iniisip ko, kung wala ako sa Panginoon, malamang hanggang ngayon, bobo pa rin talaga ako. At salamat sa Panginoon, kasi inalis niya ako doon sa portion na yun. Binigyan ako ng Panginoon ng wisdom, para hindi ka manatiling bobo o tanga. Sorry for word kasi talagang bobo tanga talaga ako nung araw. Para hindi ka manatili sa pagkabobo at tanga, i-acknowledge mo ang Panginoon na ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan. Kasi minsan tayo, ina-acknowledge natin na tayo talaga pinaninindigan natin na hindi talaga tayo marunong. Na talagang hindi tayo talaga, bobo tayo. Sabi nga ng Panginoon, in all your ways, i-acknowledge Him . So kung sa tingin natin na tayo ay mahina, lapit tayo sa Panginoon. Kasi sabi dito sa aklat ng Proverbs 2:6 sa NIV version, sabi nyo, for the Lord gives wisdom from His mouth, calm, knowledge, and understanding. Amen? So hindi lang sa mundong ito, kundi yung karunungan kung paano tayo lumakad ng ayon sa Espiritu ng Diyos. Kasi tanda po natin kapag hindi natin ina-acknowledge o kinikilala ang Diyos, hindi natin mauunawaan yung kapamaraanan ng Espiritu. Kahit anong gawin po natin, kahit mga scientists, hindi po nila mauunawaan ang nais ng Espiritu o banal na Espiritu. Maunawaan lang natin yan sa pamamagitan po ng paglapit at pagkikilala natin sa Panginoon na ang Diyos ang humingi. Pagdating po sa karunungan kasi, ninanais po yan, pinagsisikapan po yan. Alam nyo po, ang technology, naging madali na po. Yung pag-aaral po ng salita, yung mga words nga lang, di ba? Maano mo na sa mga Google . So, wag natin isipin na yung mga Google, mga YouTube, masama. Gamitin natin siya sa makatiyos. Wag natin siyang gamitin sa mga makamundo. Amen? So, sabi dito, kasi bakit po natin kailangan i-acknowledge sa Panginoon? Sabi ko nga po kanina, yung ating karunungan kaalaman ay limitado lamang. Amen? So, nais ko lang po magbigay ng 3 puntos ngayong umaga. So, dito, 3 ways to acknowledge God. O 3 paraan para kilalanin natin ang Diyos. O ma-acknowledge natin ang Panginoon. So, number 1, make God a priority. So, gawin natin priority ang Diyos sa ating buhay. Amen? So, sabi ko literal, sinasabi nila ang priority, yung pagising mo sa umaga, manalangin ka sa Panginoon, magbulay ka ng salita. Ang tinutukoy ko po dito, yung power ni Jesus Christ o ng Diyos, na kung saan man tayo pumaroon, ang Diyos ang ipapriority natin. Like for example, sa trabaho. Hindi ko naman po sinasabi na pag nasa trabaho, kinakausap ko ng boss ko, manalangin ka. Hindi po. Ang ibig ko sabihin, nasa trabaho man tayo, kung saan man tayo naparoon, nandun yung power ni Jesus Christ, yung image, yung karakter ng Panginoon. Kahit sabihin natin na hindi ka nakakainis yung kaharap natin, pero hindi natin hayaan na mainis tayo. Kung hindi, ipapriority natin na kapag ako nainis, ibig sabihin, hindi ko kinikilala ang Diyos na nagbabago ng aking karakter. So, ngayon, pag pinariority natin ng Diyos sa ating buhay o in-acknowledge natin ang Panginoon, kahit anong kulit, kahit anong sama ng taong kausap natin, hindi tayo madadala doon sa kanyang mga... Alam niyo, di ba kasi ang tao, madaling mainis . Lalo na, may mga naririnig ako, driver, sa Grab, di ba? Kasi minsan, di ba, sa pagbumotor, ako, usually sa pagbumotor ko, talagang nandun na po yung wala na talagang init. Dati, counterflow, wag na. Meron ako dito pinapagalitan, grabe mag-drive . So, ibig sabihin, lagi nating ipapriority ang Diyos, saan mo tayong dako sa eskwelahan, na pag nasa eskwelahan ba tayo, ang katangian ba ng Diyos ang nakikita sa atin? So, ang pagkilala, pag-acknowledge sa Panginoon, kahit nasa eskwelahan tayo, katangian pa rin ng Diyos ang dapat nakikita sa atin. And when it comes to sa may ating desisyon, no,
Huwag tayo magdesisyon na palayo sa Panginoon. Wag na wag po. Wag na wag po. Lalo na sa ating mga na alam yun, lagi ko narinig kay Pastor Winton, no? Naranasan na natin yung presensya ng Lord eh. Naranasan na natin yung grace ng Panginoon. Mas masakit para sa Panginoon yun, alam na natin yung mabuti at tama, tapos ginagawa pa rin natin yung hindi kalukot-lukot sa Panginoon. Ginagamit na tayo ng Panginoon para encourage sa mga taong lalong-lalo na walang relasyon sa Diyos. Tapos tayo mismo na nag-i-encourage, tayo mismo yung hindi sumusunod, hindi kumikilala, na hindi tayo dapat lumayo sa presensya ng Diyos. Nakakalungkot po na, alam nyo, na alam natin sa sarili natin na ginagamit na tayo ng Diyos, pero dahil sa isang sitwasyon, sa isang senaryo, umaayaw na tayo. Ano po yun? Ewan ko anong hatol ng Panginoon doon sa mga taong pinagkatiwalaan na magturo nang dahil sa sitwasyon, umayaw. Hindi ko po alam kung anong hatol ng Panginoon. Pero ang alam ko lang po, may mga bagay talaga tayo, kahit Kristiyano tayo, may mga bagay talaga tayo na minsan yung ina-acknowledge lang natin yung mga okay lang sa atin. Yung mga kinikilala. Pag ganun kasi ang ating espiritu, ang ating ugali, wala po tayo pagkakaiba sa mga tao sa mundo. Na pinipili lang. Di ba narinig nyo minsan, sinasabi nga ng iba, ang Diyos mapagmahal. Pero yung acceptance, hindi nila natatanggap eh. Di ba? Yung acceptance, minsan naririnig ko yung nagsasalita, hindi po ako galit sa bakla. Minsan yung nagsasalita, bakla. Diba po? Minsan sasabihin lang nila na ang Diyos mapagmahal, mapag-ibig. Pero yung acceptance na ang lalaki ay para lang sa lalaki. Ang babae para lamang sa babae. Amen? So, ibig sabihin, acceptance na kung ano tayo, tanggapin natin ng buong puso. Amen? Kasi, yung sabi pagiging gano'n naman po, nagiging kasalanan lang naman po yun pag nakipagrelasyon ka na. Pero hindi po masama nung naging puso ka na pinapay. O lalaki, hindi po kasalanan niya. Pero, i-acknowledge natin ng Diyos na kayang baguhin ng Panginoon yung puso natin. Amen? Kasi pupunta lang naman yun sa kasalanan kapag in-ignore na natin ng Diyos. Kasi lagi natin i-acknowledge na dalawang uri lang ang ginawa ng Diyos, kundi babae at lalaki. Sa dalawang uri ngayon, ang babae ay para lamang sa lalaki. At ang lalaki para lamang sa mga babae. At syempre para din sa may mga nobyo at nobya. No? Ibig sabihin na i-priority natin ng Diyos, ibig sabihin, alam natin na ang pagtatalik ay para lamang sa mag-asawa. Amen? So kaya sa may nobyo at nobya, no, na panatiliin natin yung purity sa ating mga buhay. No? Nang sa gano'n kasi mas masarap ikasal. Maging katulad kayo ng kasal nila Pastor Felix, di ba? Tingnan mo, napaka-ingrande kasi nandun yung purity. Kasi yun yung i-bless yun yung pangako ng Diyos eh. Kapag naging tapat tayo sa Panginoon at kinikilala natin siya sa lahat ng bagay, ang Diyos pagpapalain tayo. Kasi di ba sabi niya sa huli, ano sabi niya sa bandang huli ng ating teksto, di ba? And He shall direct your paths. Ayun yung blessing na matatamo natin mula sa Diyos. So sabi dito, ang pagkilala sa kanyang presensya at impluwensya sa lahat ng aspeto ng buhay, aktibong naghahangad, naiayon ang mga iniisip, kilos, desisyon ng isang tao sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, yung priority, talagang hinahangad natin mismo. Tayo mismo naghahangad na lahat ng gagawin natin ay kapaloob sa kalooban ng Diyos. Amen? So, yun po yung tinutukoy na make God priority. So, sabi dito, gawing sentro ng inyong buhay, iniisip, desisyon at aksyon ang Diyos. So, ibig sabihin, sa buhay natin, maging sentro ang Diyos. No? Kapag ninanais natin na i-priority ang Panginoon, so ito ay magiging sentro na ng buhay natin. So, may mga lalabas sa bibig natin na syempre nandun yung pag-iingat. Iingatan na natin. Amen? Ibig sabihin, yung lalabas sa aksyon natin ay makikita yung pagkakakilanlan ng Diyos sa ating buhay. So, sabi dito,
Ang ating prioridad ay dapat nakaayon sa kalooban at layunin ng Diyos para sa ating buhay. Amen? So bakit ba na napaka-importante na i-priority ang Panginoon? Sabi dito, siya ang pinagmula ng ating pagkatao, ang ating pinakalayunin at pundasyon ng ating mga pinahalagahan. So sabi nito, ang pag-una sa Diyos ay nagdudulot ng mga pagpapala, patnubay, at pakiramdam ng kapayapaan, katuparan ng higit sa salita ng mga hangarin. Isipin nyo po, sino po nakakaranas dito na inuuna ang Panginoon pero balisa sa problema? Meron pa ba natin nakaranas dito? Na inuuna ang Panginoon pero nakakaranas ng balisa? Wala po, di ba? Wala po. May nakakaranas po ba dito na inuuna ang Panginoon? Balisa pa rin. Minsan po, yung due date nyo po, kagagawan nyo po yan. Kagagawan po natin lahat yan, yung due date. Di ba? Kasi, minsan hindi natin ina-acknowledge yung sabi ng Panginoon na sapat lang ang biyaya ko sa araw na ito. Makulit tayo eh. Hindi naman dapat utangin, uutangin. Di ba? Tapos mag-aaligaga tayo sa due date. Di ba? Kasi ang Diyos, hindi naman tayo kukontrolin ng Diyos eh. Ang Diyos, papatnubayan at papaalalahanan lang tayo, pero tayo pa rin ang magdesisyon. Kaya yung laki ng utang natin, tayo may gawaan yun. Lahat ng kasamaan, lahat ng kakulangan, gawa po natin yun. Amen? So para hindi po natin maranasan yon, kilalanin natin ng Diyos pagdating sa ating pananalapiha. Sa mga kapatiran po, huwag tayo maging madamot pagdating sa pagtulong sa Master Touch. Siyempre, una-una sa ating simbahan dito sa Mandaluyong. Amen? Dahil alam naman po natin, lahat ng ginagamit natin dito, kuryente, di ba, tubig, ay yan nanggagaling po sa ating mga tulong. Amen? So, di ba sabi niya nga dito, sa aking number 1, ito yung aking verse, Matthew 6:33, yung MBB. Sabi niyo dito, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo ay pagharian ng Diyos. No? So, pagsikapan muna natin na tayo pagharian ng Diyos. Kasi once na pinagharian na tayo ng Diyos, lahat ng bagay na gagawin natin, desisyon natin, ay magiging sentro ang Diyos. Amen? Kasi lagi natin tatandaan, nasa ilalim na tayo ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen? Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Sabi niya dito, ang Diyos lamang makapagbigay ng pasensya. Di ba, pansinin mo, di ba tayo, pag walang banal ng, yung alam yung kapangyarihan ng Diyos pag wala sa ating mga buhay, di ba mabilis tayo mainis? Lalo na, yung mga due date niya, problema, di ba, mabilis tayo mainis eh. Pero sabi nga ng Psalms 55:22 sa NIV, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. No? Ibigay lang natin lagi sa Panginoon. Hindi lang po yung literal na ibigay. Pagbigay natin sa Panginoon, meron tayong gagawin para sa Panginoon. Amen? Kasi ewan ko kung may kilala kayo na parang sinasabi, bigay mo lang sa Panginoon. Lord na bahala doon. Di po ganun kapag binigay natin sa Panginoon, may gagawin tayo para sa Panginoon. Amen? Kasi sabi niya dito sa Psalms 54:4 NIV, surely God is my help, the Lord is the one who sustained me. Amen? Ang Diyos lamang po ang makakatulong sa atin para hindi tayo magambala. Tama ba yun? Magambala ng mundong ito. Di ba? Pag sinabi mo mundong ito, mga problema, sitwasyon. Kasama tayo lahat dun sa problema. Wala pa exemption sa problema. So, ang mahalaga ay kilalanin natin ang Panginoon. So, number 2, strive to reflect God's character. So, pag sinabi natin strive, sisikapin natin, ipakita ang katangian ng Diyos. So, kapag sinisikap, pag nakikita sa atin yung katangian ng Diyos, it's mean we acknowledge God. Amen? Ina-acknowledge natin ng Panginoon na kaya niya talaga magbago ng tao. Kaya niya magbago o mag-transform ng ugali ng tao. Amen?
Wala po kasi imposible sa Diyos eh. Nagiging imposible nila sa Diyos sa mga taong makukulit at titigas sa ulo. So, ibig sabihin, bilang mga nakakilala sa Diyos, wag na natin patigasin yung ating mga puso. Amen? Sabi dito, hayaan ang inyong mga aksyon na maging isang patotoo sa kanyang pag-ibig at biyaya. No? Pag sinabi nating yung katangian ng Diyos, ibig sabihin, sikapin natin na sa lahat ng dako, saan mo tayo pumaroon, yung katangian ng Diyos ang nakikita sa atin. Lalong-lalo na sa mga desisyon. Amen? Ang Diyos ang patuloy na makita sa atin. Amen? So sabi dito, 1 John 3:9, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil nananatili sa kanila ang katangian ng Diyos at dahil ang Diyos ang kanilang Ama, hindi na sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. So, bilang kung tunay nating ina-acknowledge ang Diyos, yung kasalanan na sinasabi dyan, alam niyo yung paulit-ulit. Kapag paulit-ulit yung kasalanan, may problema tayo sa relasyon sa Panginoon. Yung kasalanan na sinasabi dyan na normal yung kasalanan, yan yung mga kasalanan na alam yung biglaan na hindi mo inaasahan. Yun po yung kapatawaran. Siguro talaga nandun yung pagpapatawad ng Panginoon. Pero yung paulit-ulit, na alam mo talaga kasalanan, inuulit-ulit mo, parang hindi na natin ina-acknowledge ang Diyos kapag ganun. Kaya bilang mga mananampalataya, anong man yung kasalanan na alam natin paulit-ulit, sikapin na natin, ibigay sa Panginoon lahat yan. At pagbigay natin sa Panginoon, gawin natin yung nararapat para tayo ay mapalayo na doon sa kasalanan na yun. Amen? So, sabi dito, striving to live in a way that reflects God, loves, kindness, and other attributes. Ibig sabihin na makikita sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Like yung nakaraan yung example ko, di ba, yung sa babaeng talagang nangangalunya, di ba? Pero naging mabuti ang Diyos kung paano siya mag-response dun sa babae. Amen? Yung sinasabi dito yung God's love, yung kindness. No? Maging mabuti tayo. Kasi ang tao, likas ang tao, pagka may pagkakamali isang tao, talagang bulgaran. Gusto bulgaran talaga pagkakamali. Pero talagang sasabihin, talagang ididiin yung kasalanan ng tao. Pero bilang mga nagsisikap, na makita sa ating katangian ng Diyos, hindi na tayo dapat ganon. No? Kung meron mga nagkakasalang tao na alam natin, in a good way, kausapin natin. Hanggat maaari nga yung tao lang na involved sa kasalanan na kausapin natin. Huwag na natin involved ng marami. Kasi di ba sa may mundo, kapag may nahuling rapist, di ba tinatakpan yung mukha. Para kahit paano, respeto doon sa tao. Kriminal So, ganun din tayo. So, mas paano pa tayo mga Kristiyano? Diba? Like for example, kung may magsabi sa atin na, Pastor, ako may nakagawa ko kasalanan. Okay na kayong dalawa. I-one-on-one yun ng dalawa yun. Hindi na natin kailangan pang ibulgar. O sabihin ko kani-kanino pa. Amen? Protektahan din natin yung spiritual ng taong nakagawa ng kasalanan. Amen? Kasi napakahalaga. Kasi si Jesus ganun di ba? Ganun yung response sa babae na nahuli, di ba? Hindi niya sinabi na, wag ka na uli makipagtalik sa ibang lalaki, umayo ka. Hindi ganun Sinabi niya, wag ka na muli, umayo ka at wag ka na muli magkasala. Amen? So, maging ganun tayo. So, ibig sabihin, kapag tinanggap ng isang tao si Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, sisimulan nila ang proseso ng pagpapakabanal, ng pagiging banal o binukod. No? Di ba kailan natin tinanggap ang Panginoon? Diba, alam natin niya kung kailan. Pero, alam ko, ay pagtanggap natin sa Panginoon, wala kagad tayong tunay na relasyon dun. Katulad nga sinabi ko kanina, ako 2021 ako, nagkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin, ilalayo na natin yung sarili natin dahil sabi dito, sa 2 Peter 1:3 sa ASND, sabi niya dito, ayon sa kanyang kapangyarihan, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at sa pagkamakadiyos sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Amen? So, nandun yung word, di ba?
Dahil sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos. Amen? Na tumawag sa atin. And sabi dito sa 2 Corinthians 3:18, at ngayong naalis na ang talukbong na nagniningning sa ating mga muka, ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang kaluwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan ng Diyos. Amen? So, yun po yung word ha. Sikapin po natin ha. Meron pong tayong gagawing aksyon. Sisikapin po natin yan. Tanda po natin, si Jesus Christ, ang Panginoon po natin ay hindi po genie. No? Pag naglingkod ka, naging tapat ka, instantly, bago ka na. No, hindi po. Pagsisigapan po natin yan. Tanda po natin, yung tinubos po tayo ng Panginoon, dumaan po siya sa proseso. No? Tandaan po natin yung lagi. Ayun po yung lagi nating gawing pamantayan. Ang Diyos po, yung niligtas tayo, nagkaroon ng proseso. At hindi lang basta-basta proseso, kundi talagang tinanggap niya ng buong puso para sa ating kaligtasan. So, ganun din tayo para sa Panginoon, sisikapin natin yung proseso. Kasi masakit ang proseso eh. Una-una, yung mga gusto natin dati, mawawala na talaga eh. Yung mga kaibigan natin, ako personally, mga kaibigan ko, wala na eh. Kapag may nag-aalok po sa akin, mga kaibigan ko na alam ko talagang inuman eh. Alam ko talagang inuman. Talagang hindi mawawala inuman. Hindi na po ako sumasama talaga. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi naman maluluha lahat yung Panginoon. Kasi dati sumama ako, way back 2019 sumama ako sa isang bar yun eh, sa malapit sa amin. Hindi nga ako minom, pero mukha naman akong tanga. Hindi nga ako minom, pero nandun ako. Nakikita ko yung mga makamundo ang ginagawa nila. So, ngayon, simula ngayon, yung dumating pa rin na-realize ko, sabi ko in 2021, tinanggap ko talaga ang Panginoon ng buong puso, kinilala ko siya sa lahat ng aspeto ng aking buhay. So, kasi ang kaibigan, pagka makamundo, hindi naman kasi pinanghihinayangan yan eh. Kung dadaling ka lang sa sa kawalan, hindi naman kayo nahinayang yan eh. Yung mga kaibigan na ganyan, hindi mo kayo nahinayang yan eh. Kahit sabi mo na best friend mo siya, kababata mo siya, pero kung kalukuhan lang din ang may dudulot siya, hindi mo na kailangan panghinayangan yun. Amen? O kaya, kung talagang mahal mo yung kaibigan mong yun, dali mo dito. Diba? Dali mo sa Bible study. Hindi yung ikaw pupunta doon, sa lugar na alam mong wala yung presensya ng Diyos. Amen? Kasi, sa tingin mo ba, mapapakita ba natin yung ating katangian ng Diyos kung nandun tayo sa bar? Unang-una pa lang, yung desisyon natin, hindi na maka-Diyos eh. Tama? Yung pupunta natin, kahit yung mga piyesta, hindi na po talaga pupunta. Kasi alam ko yung piyesta sa amin, inuman talaga eh. Tsaka puro makabundo salita eh. Kaya talagang hindi ako pupunta. Kapag yung simula nung kinalala ko Diyos, parang wala na sa akin yun eh. Alam mo yung word na, di ba, ang tao, namimiss ko yung dating ganito eh. Pero ako, wala na akong ganun. So, totoo lang po, hindi ko na po namimiss. Pag kinukumusta ko ng mga kasama, ng mga kaibigan ko, Baruts yung tawag nila sa Baruts, namimiss ko yung mga dati. Talaga sinasagot sila, ay, hindi ko talaga namimiss yun eh. Sabi ko, naiiya nga ako na ginagawa ko yun eh. Yung ganong gawain. So, ibig sabihin, talagang makita yung karakter, yung katangian. Kasi yung katangian ng Diyos, sabi ko nga sa number 2, pinagsisikapan po kasi yun. Baga, hindi natin haayaan na mahakbangan ng makamundong bagay. Yung katangian na hinangad natin. Kasi, kaya tayo nandirito para, alam niyo po yun, makamit natin yung kawangis ni Jesus Christ eh. Kaya tayo nandito eh. Kasi yun yung unang purpose natin, yung unang layunin natin na maging katulad natin si Jesus Christ. Amen? Kasi bakit po? Kapag hindi natin naging katulad o naging kawangas si Jesus Christ, mahirapan tayo pumasok ng kalalitan. Mahirapan mo tayong gawin yung mga bagay na nais ng Diyos sa atin. Amen? So, pagsikapan natin na makita sa atin yung karakter ni Jesus Christ. Amen? So, kaya sabi dito sa 1 Peter 4:2, kaya nga mula ngayon,
ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi na sa nasa ng laman. Amen? So, mandaraya yung pagnanasa ng laman, kaya pagsikapan natin. So, patuloy tayong mag-pray, patuloy tayong magbulay ng salita ng Diyos, patuloy tayong dumalo ng gawain ng Panginoon. Amen? At sa mga gawain yon, isa lang ang maiiwan ko. Maging seryoso tayo sa mga bagay na yon. Amen? So, pangatlo po, acknowledge His glory. No? Kilalanin natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi dito, ang pagkilala at paggalang sa kadakilaan, kapangyarihan at banal na kalikasan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. So, sabi ko nga po kanina, sa lahat ng gagawin natin, tiyakin natin na ang Diyos ang maparangalan. Amen? Sabi na dito, in everyday situation, whether through work, yun sabi ko kanina, relationship or personal action, bring honor to God. Amen? So sabi niya, di ba, sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Amen? Habang malakas pa tayo, kung kailangan na may magtuturo sa labas, paggamit tayo, magpagal tayo. Kung kailangan natin umabot ng mga kaluluwa, kapalan na natin yung mukha natin. Na talagang tayo na mismo mag-iniship na, pwede ba kami mag-Bible study sa mga bahay nyo? Amen? Kasi nung araw na wala tayo sa Panginoon, makapal na mukha natin eh. Kahit nga hindi tayo pinapakain, kakain tayo eh. Di ba? So gamitin natin yung pagiging makapal natin ng mukha natin. For His glory. Amen? Alam niyo po, masakit yun, yung minsan niya. Masakit, pero salamat sa Panginoon, na-adapt po kay Pastor Jojo, yung talaga yung, kahit saan ka pumaroon, mag-share ka ng Word of God. Kahit simple lang, simpleng Word of God, tapos magbigay ka ng tracts. Malaking bagay na yun para sa Panginoon, yung ginagawa natin yun. Kasi, mas naman sa sarili natin, na wala tayong ginagawa na matatapos ang araw. No, kahit isang tracts o dalawa, o kahit isa o dalawang tao, masyara natin ang salita ng Panginoon. Malaking tulong na yan para sa Panginoon. Amen? Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na imbis na chismis ang ating ibungad natin si Jesus Christ. Amen? Maging aware na tayo sa paligid natin. Sobrang gulo na ng mundo. I-acknowledge natin lagi yung salita ng Diyos. Lalong-lalo na yung, sabi ko nga, yung Romans 12:2, lagi natin i-acknowledge sa puso natin yon. Hindi na tayo bahagi ng kaguluhan ng mundong ito. Amen? So sabi dito, sa Colossians 3:17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. So sabi dito, kumilos ng may otoridad ni Kristo at sa ilalim ng kanyang patnubay. Ibig sabihin, yung ating pagkilos o paggawa, nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. So, sabi pa dito, sa Psalms 29:2, give unto the Lord the glory due to His name, worship the Lord in the beauty of holiness. No, ibig sabihin, acknowledge God's supreme authority and attributes by offering Him the glory and honor that is rightfully His, and to do so with reverence and we reflecting the beauty of holiness. So sinasabi dito na nararapat sa Kanya at gawin ito ng may paggalang at sindak na sumasalamin sa kagandaan ng kabanalan. Amen? So, maging banal tayo sa lahat ng ating mga gagawin. Napaka-importante po yung kabanalan. Amen? Kaya, paalala ko sa mga may nobyo-nobya, pairalin natin yung kabanalan. Amen? Hallelujah! So, sabi ko nga po, may isang iwan lang po, di ba? Kung napapansin nyo po, di ba, kapag hindi po natin ina-acknowledge ang Panginoon, simpleng problema, nayayanig tayo. Di ba? Tignan nyo ang mundo, dahil hindi nila kinikilala ang Diyos, di ba? Na nagiging normal lang sa kanila, hiwalayan eh.
Biro mo kinasal, tapos papakasal ka uli sa iba. Nagiging normal na lang sa mundo ngayon yung ganun. Pero ang sabi ng Panginoon, di ba? Ang babae at lalaki na pinag-isa, till death do us apart sila magsasama. Di ba? So, ganun din tayo sa Panginoon. Amen? Ang ating relasyon sa Panginoon, hanggang kamatayan na po ito. Amen? So, ang nais ko lang po iwan sa ating lahat na patuloy nating kilalanin ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Nasa trabaho man tayo, nasa eskwelahan man tayo, kung saan man tayo naparoon, lagi natin i-acknowledge ang Panginoon. Amen? Huwag na tayo umayon sa mundong ito, bago na tayo. Sikapin na natin yan.